Yun nga guys, no, pag-usapan natin yung about dito sa mga bahay dito sa Canada, no? Tsaka yung lisensya. Ano ba yung kailangan nating unahin? Ano ba yung required? Kailangan ba kumuha ng lisensya kaagad? Hi guys, welcome back to our vlog. Hey guys, hello! Nandito kami ngayon sa sa park. Ito yung park na dating football field. Ginawa nila, ni-renovate nila, tingnan nyo. Dati siyang flat. Flat na football field yan. Ginawa nila, hinukay nila yung loob. Yan. Nagdig sila ng malalim dito. Yan ang ginawa nilang style. Maganda naman natin. O, diba? Guys, walk lang natin si Mami. Ayan, no? Exercise. Ayan, laki na ng tiyan niya. Oh. Walk lang natin siya. Tsaka bisitahin natin yung yung dream house nyo. Ayun, no, nandun, no. Yung pinaano kasi dito sa Canada, may mga sila rito, parang lottery. Yung parang loto siya, pero ang niya, raffle niya is bahay. Oo. Yan, Ang lottery, price. ang price. Nandun, ang ganda. Yun nga guys, no, pag-usapan natin yung about dito sa mga bahay dito sa Canada, no? Tsaka yung lisensya. Ano ba yung kailangan nating unahin? Tsaka ano ba yung required? Kailangan ba kumuha ng lisensya kaagad? Or kailangan mo ba talaga ng lisensya dito sa Canada? Depende yan guys sa mga no? Sa province na pupunta mo. Tsaka depende rin yan sa situation mo. Especially ako, pinalano ko talaga magkaroon ng lisensya muna, no? Kasi nga yung may anak ako maliliit. Tsaka dito sa lugar namin, sobrang lumig. Required ko talaga mag-drive. Especially minsan kinakancel yung mga class, yung mga suspend. Tulad ngayon, panay ang sanction ng mga ngayon, ng mga school ngayon. Imagine nyo, 3 beses ako nagda-drive sa isang araw. 4 pala. At susunduin. Pipikapin ko sila sa lunch. Tapos ibabalik ko sila. Tapos susunduin ko. Susunduin mo ulit pa uwi ng bahay. Susunduin ko ulit pa uwi ng bahay. Di ba? Maraming beses ko sila kasi nga nagkaroon ng sanction dito. Gawa nung gusto nilang magkaroon ng upgrade ng school, no? Mag-upgrade sila ng mga schools, di ba? Yan guys. Yung 1.4 million na lottery. Laki. Yan, ang laki, di ba? Yan, yung nasa corner na yan. Yan, malapit yan dito. Yan. Yan. Malapit na yan. Yan. 1.4 ang presyo niyan. Tama naman, oh, ayan, oh. Grand price yan, show home. Diba? Ang ganda ng view, no? Ayan, tapat lang siya ng park. Ayan, talagang access na access yan. Tsaka tapat din siya ng high school. Ayan, dito tayo sa likod niya, no, ng bahay. Yan nga guys, no, napag-usapan lang kasi namin. Kasi baka mamaya, ano bang mga plano nyo pag dumating kayo rito, no? Ano ba yung dapat mong unahin? Sasakyan ba? Bahay? Ano yan eh, depende yan. Kung balak mo talaga magsasakyan, huwag kang kukuha ng bago. Huwag ka munang kumuha ng bago na galing sa kasa, sa dealership, na malaki ang pinaka-actual price niya. Nagkakahalaga ng 40, 30, ganun. Huwag ka munang kukuha ng ganun. May mabibili ka namang second hand dito eh. Tapos meron ka namang mga kaibigang marunong tumingin ng sasakyan.
na magagamit mo pa siya ng mga 5 years, 6 years, yung sasakyan, di ba? Pwede mo pa siyang gamitin ng ganung katagal. Doon ka muna, magstay ka muna doon sa second hand lang na sasakyan. Kung plano mong kumuha ng bahay, ha? Para kasi hindi ka naman magkaroon ng bad credit sa ano mo, no, sa bangko mo. Tsaka hindi rin mahirap bayaran, ba? Kasi mahirap kumuha ng bahay dito pagka meron kang bagong sasakyan, asing bagong-bagong sasakyan, ha, brand new, ha. Di second hand, di pre-owned, ha. Kasi ina-assess yun, di ba, ng bangko. Ina-assess ng bangko. Oo, ina-assess yun ng bangko. Doon nila titignan, sila magbe-base. Kasi yung sa sasakyan, di ba automatic siyang dinideduct? Oo, automatic na dinideduct yun. Unlike yung second hand na kinuha mo, binayaran mo ng buo yun. Kaya ayaw din ganun din yung advice ng bangko, tsaka ng mga realtor, kasi nga, at least, di ka naman mahirapan. Hindi ka nila basta-basta i-approve kung kaya mo bang kumuha, di ba? Kung afford mo bang kumuha ng bahay. Titignan lahat yung mga ano mo, yung mga balance mo. Yung iba namang mga kababayan natin, meron silang mga property na iiwan, tsaka yung mga ibang lahi rin na nakakilala ko, namimit ko, meron silang mga property sa kanilang country, binibenta nila, bumibili sila rito ng bahay. Yung isang ang friend ko na na ibang lahi meron siyang property, binenta niya daw lahat, pati yung business niya sa country niya. Bumili siya dito ng 2 bahay, tapos yung isa pinapaupahan niya, isa is tinitirhan nila ng family niya. Depende yun sa diskarte nyo, depende yun. Basta doon kayo siyempre doon tayo lagi sa madali, no? Tayo sa mahirap na diskarte. Tsaka di ba may sasabi ka, yung sa lisensya kapag meron pa silang, ano yung sasabi mo, pag may active pa yung license nila sa Pilipinas? Ay, oo, kasi nga minsan, yung mga agency sa atin, tulad yung ananuhan namin, pinag-record pa ng international license. Di naman namin nagamit dito, no? Sa province na pinuntahan namin. Meron sigurong ibang province na re-record yung international license, pero pag dumating kayo dito guys, yung mga lisensya nyo sa Pinas na professional license, ano yun? Pumuna tayo, no? Hiningal na si mama. Lakad-lakad. So, driver's license yun, ha? Oo, driver's license yun. Pag kukuha ka ng driver's license, ano yun, yung professional license mo sa Pilipinas, is pwede mong gamitin dito ng 3 months. Kaya yung ginamit naming license dito is yung license namin sa Pilipinas. Kasi na-experience namin na pull over yung kasamahan namin na nagda-drive. Pinakita niya yung license na pinakuha sa kanya ng agency, ni-record na pakuha sa kanya ng agency sa Pilipinas. Hindi naman in-honor ng police. Yung international Oo, yan? international. Ang mas in-honor niya yung license na gamit namin sa Pilipinas. Doon sila nag-base. Tapos, chinek naman nila, valid naman siya. 3 months pa, hindi pa naman expired ka, in-honor naman. Tsaka dito, pagka newcomers ka, mabait naman yung mga police. Pag una kang violation mo, tuwan ko lang, depende lang siguro sa makakahuli sa'yo. Pag bibigyan ka naman, hindi ka naman titikitan ka agad-agad. Mahal din kasi ang ticket dito guys. Hindi basta biro-biro ang ticket ng dito, violation. Masyado silang maigpit dito sa traffic violation dito. Tsaka malaki talaga ang penalty. Pagka sobra na nga yung penalty nyo is sinususpend na yung license nyo. Especially pagka impaired driver ka, yung magdadrive ka na lasing ka, kaya influence ka ng drugs, malaki ang violation nila. Medyo masususpend din yung license mo. Tapos sabi mo, di ba yung overspeeding may times ba yun? Oo, times yun. Halimbawa, pagka depende yun sa per kilometer na violation mo, penalty mo. Kaya masyado sila dito. At kung naman, hindi naman ganun kahirap kumuha ng lisensya rito sa Basta sundin mo lang yung procedures ng pagkuha ng license, step by step. Na mong gagawin is yung requirements, yung documents na kailangan, no? Kung newcomers ka naman is passport, saka yung working visa mo, no? Pag PR ka naman, i-update mo lahat ng mga documents mo dun sa license mo, no? Kasi babaguhin nila yung expiration nun. Halimbawa, naka-working permit ka lang, ang gagawin nila doon, magbe-base sila doon sa expiration ng work permit mo. Kaya yun lang expiration ng license mo. Pero tsaka ang unang manggagawin mo nun, learners ka lang naman muna eh. Depende yun sa province na pupuntahan mo. Tapos meron silang level 1, level 2, i-evaluate nila yon. Basta pagka nakapasa ka rito ng unang pasa mo, ka lang nun, learners. Pag sinabing learners, pwede kang mag-drive. Pero kailangan meron kang kasamang professional driver. Alam mo naman yan, yung parang student sa atin.
student license sa Pilipinas, ganun. Ano yung mag-aaral ka muna? Mag-aaral ka. Depende. Ano yun? Bawa, tulad ko, ano kasi ako ang license ko doon, ano lang motorcycle lang, vehicle, yung motorbike na license ko sa Pilipinas. Unlike yung mga kasama ko talaga nagda-drive sila sa Pilipinas, ano sila, hindi na sila pinag-required mag-schooling dito. Kapag pag mga ganon, motors lang, Motors, kailangan vehicle. mag-schooling. Oo, kailangan mo mag-schooling. Depende, i-evaluate ka din talaga nila kung kailangan mo mag-schooling. Pero automatic yung pagka ganun lang yung license mo, pinagre-required talaga nilang mag-schooling ka. Ano naman yun, sila rin naman magpo-provide kung anong school. Meron sila mga list ng schooling dito, driving schooling. Mamimili ka, may pinakamura, may pinakamahal, may medyo sakto lang. Mamimili ka naman. Mahalaga dun is maipasa mo yung actual driving tsaka yung exam. Madali lang din naman, meron sila sa site nila, merong doon, practice test, practice exam sa online site nila. Pwede ka mag-practice doon. Pero sabi mo, mahigpit dun pag Oo, nag-actual exam ka pag dun. nag-actual exam ka, mahigpit Kailangan bago kayo pumunta mag-exam mo nang kukuha kayo ng license dito is kailangan nyo munang pag-aralan yung mga rules and regulations sa loob. Kasi punong-puno kayo ng camera doon. Punong-puno ng camera doon. Hinahanap kami ng mga anak namin. Andun sila. Ayun, nakaglaro sila. Yay! Shhh! Sandet! Ayun yung mga anak namin nasa baba. Maliit pa sila nung huling ano. Yung huling punta nila dito, maliliit pa sila. Parang 2 years old pa lang si JJ. 2 years old si JJ, 4 years si Sander. Sander. Nagtakbo-takbo sila rito. Ano pa to? Football field pa to. Flat pa lang to nun. Flat Hindi pa pa lang, ganyan. hindi pa ganito. Yun nga guys, balik tayo dun. Yung pag-exam kayo dito, pupunta kayo dun sa exam room. Kailangan pag-aralan nyo mabuti yung mga rules and regulations sa jury examination. Kasi sobrang higpit nila dito. Punong-puno ng camera yun. May nanonood sa inyo doon. Once na violate nyo yung rules, isang rules lang doon sa loob ng examination room, hindi nyo natatapusin yung exam. Di ba sabi mo may pinalabas na? Oo, yung kasabay ko doon, ano lang yata siya parang may nag-text sa kanya. Tapos binuksan niya yung cellphone. Binawakan niya lang yung telepono niya. Hindi niya binuksan, hinawakan niya lang. Pinalabas na siya? Bawal ang phone. Hindi niya na siguro napansin na yung nakita yung yung sign doon na bawal ang phone. Oo. Hinawakan niya lang, nilapitan siya ng examiner doon, pinalabas siya, pinatigil na yung exam niya. Kahit bayad ka na doon, bayaran mo na yung examination fee mo, hindi mo natatapusin yung palalabasin ka na. Paano yun? Di mag-uulit ka, babayad ka ulit. Hindi ka naman ipi-penalty. Yun nga lang, yung binayad mo doon, doon na yun, nabayaran mo na yun. Kaso, hindi mo na itutuloy examination, mag-aantay ka ng doon kanila bibigyan ng penalty kung ilang days ka ulit pwede mag-exam. Depende yun kung ilan yung ibibigay sa'yo kasi meron ka ng record na ganun. Ganun sila kahigpit dito guys Kasi alam mo bakit? Masyado sila mahigpit. Kasi pagdating na nag-drive ka na, kailangan disiplinado ka rin talaga. Kaya doon pa lang, dinidisiplina na sila talaga. Natutuwa nga ako dito pa yung yung mga 3-way stop, 4-way stop. Walang enforcer pero ang galing. Disiplinado yung mga tao. Meron din naman mga pasaway na driver, hindi mo rin masasabi Oo, pero mas marami yung disiplinado talaga na driver. Talagang sumusunod hihinto sila. Walang traffic enforcer dito. Galing. Tsaka masyado sila mahigpit dito pagdating sa mga pedestrian. Especially pag may tumatawid, tsaka school zone, masyado sila mahigpit dito. Mas malaki ang violation nila pagdating sa ganon. Tsaka yung yung hindi ka bubusina. Bibihira na may bubusina. Pero sa ibang province marami. Sa atin kasi doon, pag mababagal-bagal ka tawid, binubusinahan ka Ay, bawal yun. Yung bubusinahan mo yung tumatawid. Bawal dito yun. Pwede kang ireklamo yun. Once na makita ng pedestrian na ginawa mo yun at makita yung plate number mo, isumbong ka. Automatic yun. May papadala sa yung ticket. Automatic yun. Dito guys, pagka akala nyo lang walang violation kang sa kalsada. Karamihan dito may camera. Karamihan sa ibang province. Talagang dyan sila kumukuha ng income yung ibang province sa mga violation, kaya marami silang camera. Magulat ka na lang, meron ka na lang letter sa mailbox mo, violation. Nandun yung picture ng sasakyan mo, tapos kung ano yung violation mo. Yung pag-usapan naman natin, mahirap ba yung actual driving? Actual driving, kung
professional driver ka naman sa Pinas at hindi ka na ni-required ng schooling, dapat mag-inquire ka sa mga kakilala mo rito na pumasa na, professional driver na rito. Mag-actual driving ka, makinig ka sa mga advice na magtuturo sa'yo, pakinggan mo lahat yung advice nila, no? Huwag kayong basta-basta na, ito lang yung natutunan ko, ganyan-ganyan. Kaya wag ka, kasi pagka nakailang retake ka na ng actual driving dito, kasi ang karamihan dito, yung mga professional driver na sa atin sa Pilipinas, pagkatapos nila mag-exam, pwede na sila mag-drive test. Unlike nung ako, hindi pa ako pwede actual drive test dito kasi kailangan ko pa mag-schooling. Nag-enroll pa ako noon. Pagka professional driver ka na at nag-actual driving ka at nakailang retake ka na, halos siguro 5 o 6, baka i-required ka mag-schooling ha. Pagka nakailang retake ka na ng actual driving, baka ibalik ka ng schooling. Yun ang mahirap doon, yun ang pinagkaiba noon. Unlike yung sa akin kasi, hindi naman ako professional driver sa Pilipinas. Dito lang din talaga ako natuto mag-drive. Nung nag-schooling ako rito, nakagraduate ako ng schooling, doon pa lang ako pwede magpa-schedule ng driving test. Pero, nung pagka-graduate ko, hindi ako basta-basta nagpa-schedule. Nagingi rin ako ng advice sa mga mga professional driver na na-meet ko, no? Salamat nga pala dun sa mga nagturo sa akin, nagtiyaga, no? Nag-spend pa sila sa akin ng time para samahan ako. Kilala nyo na kung sino kayo, no? Nagpahiram ng sasakyan, salamat din para gamitin ko sa actual driving. Kasi wala naman akong sasakyan nung nag-actual driving ako. Eh, kapag nag-actual driving ka, ano yun? Ilang months or ilang araw bago malaman na pumasa ka na? Ano yun? On the spot, sasabihin on nila the sa'yo. spot. On the spot yun. Ganun lang kadali dito, guys, ha? Pag kumukuha kayo ng lisensya, hindi yung maghahanap kayo ng picture para makuha yun. Hindi Yung dito. license mo, sila na agad magbibigay. Magpaprocess yun. Pag sinabi ng nakapasa ka na, bibigyan ka nila ng temporary na license na pwede mong gamitin. Okay. Oo, alam mo na yun, napasado ka na kaagad. Tapos, antayin mo na lang yung actual license mo. Papadala sa'yo yun. Kaya ganun lang kabilis. Tsaka pag kumukuha kayo ng mga temporary license, yung ID, saglit lang dito. Para lang kayong bumibili ng suka toyo sa tindahan. Hindi na matagal, ano? Hindi na matagal. Yung processing yung mabilis lang pala. Mabilis lang talaga. Nako, naglalaro sa baba. Yan sila. Maganda kasi yan eh. Maganda yung panahon ngayon. Mas pinili namin maging active sila sa labas kaysa sa gadget. Yan. Kasi bukas pasok na. Bukas pasok na sila. Mas maganda yung pinapagod yung mga bata. Mas madali magpapagod ng bata pag ganito panahon kaysa sa winter eh. Kasi nga, pagdating ng bahay, tulog na sila, pagod na. Yan. Pag winter, wala ka na mapuntahan. Walang mapuntahan pag winter eh. Lahat snow eh. Pero naman mga indoor park, pero Mahal. mahal. Gagastos ka ng money. Kaya minsan, nag-walk kami sa mall o kaya sa grocery store. Nga, no, yung sabi ko nga sa inyo kanina, required ba talaga yung sasakyan na yun, di ba? Di mo rin kasi masabi. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong family, maliit na bata, tulad ko, talagang kailangan ko yun. Kasi nga, yung paghahatid sundo, minsan pagka walang bus, school bus, tapos yung tulad nga nang nangyari nung nakaraang week, napakahirap, nag-sanction sila, di ba? Nahirapan ako noon. Nag-work from home nga si Mrs. noon eh. Kasi nga, pinayagan siya ng company niya. Salamat nga at pinayagan siya. Thank you. Ng 1 week ulit. Alas 2 weeks na siya sa bahay nagwo-work eh. 2 weeks talaga. 2 weeks Straight, na. oh. Kasi naka Holy Week, Easter week sila, no? Oh, Easter Tapos week. natapat, nag-sanction naman yung school. Oo. Kaya depende yan sa sa situation nyo dito pagdating nyo. Pag single ka, okay lang siguro mag-bus ka, no? Bus, nung bago-bago ko rito, nagbabas lang din ako kasi ako lang naman mag-isa. Tapos tsaka kung yung makukuha nyo namang bahay, halimbawa, talagang bumili na kayo ng bahay at malapit naman sa mga residential, malapit sa mga establishment, Commercial ba? commercial area, di ba? Pwede kayo mag-work, walking distance lang. O, doon ka na mag-trabaho. Doon ka na lang din maghanap ng trabaho mo, di ba? Depende rin talaga sa sitwasyon. Depende sa situation. Hello, Jay, kuya. Napagod sila. Kaya mo sila mag-usap kasi hindi tayo makasabay sa pinag-uusapan nila. Yun. Tapos, sa bahay naman, pag kukuha ka ng bahay, pag-isipan nyo rin mabuti, no? Unang-una, kailangan pag-aralan mo yung area na kukunin mong bahay, no? Hindi lang yung bastang kukuha ka mura, maganda, di ba?
pag-aralan mo yung location ng pagkukuhan mo ng bahay, no? Kung accessible ba siya sa lahat. Para hindi ka na rin mahirapan, especially kung isa sa inyo lang ang nagda-drive, yung asawa mo hindi, di ba? At least madali niyang mahatid sundo yung bata, di ba? Tapos kung mag-grocery, madali lang din. Depende sa situation pa rin yung guys. Kaya mas ina-advise lang namin to, inopen lang namin to sa inyo kasi para at least meron kayong idea. Kahit papano para mapag-diskartehan nyo ba kung magpaplano kayo sakali. Pero at least meron na kayong idea. No? Pero yung mga area ng property na malapit sa mga commercial, ano yun, talagang natural na mas mahal? Oo, mas natural na mas mahal yun. Especially pag university, school, Oo. marapit ka doon. Mahal doon kasi, kaya mahal doon kasi nga, bawa, hindi mo rin masabi kung kukuha ka doon at gagawin mong business yung bahay mo. Madaling maupahan yun, ma-access na upahan yung bahay. Paparenta? Pag magpaparent ka ng bahay, especially sa mga university student, madali yung makuha yung bahay mo. Madali ka magkaroon ng renters nun, mga client. Kaya na guys, no, sana meron kayo nakuhang advice, no, natutunan dun sa namin, sa inopen lang, share namin ideas para sa inyo. Kaya ano ko lang sa inyo, pagka kukuha kayo ng license dito, kailangan na discipline. Baka mamaya bago kayo kumuha mag-actual driving mag-good time kayo nakalimutan mo, actual driving exam mo pala kinabukasan, nagiinuman kayo. Pag naamoy ka ng alak ng examiner mo rito, hindi na itutuloy yun. Automatic yun. Tsaka yung model ng sasakyan na kukuhanin nila, depende rin kung halimbawa malaking pamilya sila, Oo. or kung single sila. Single, oo. Ako nga dati, nung bago ako rito, kukunin ko sana ng second hand na sasakyan ng kotse talaga yung ano ko Yung buti na lang kamo, hindi ko natuloy. Kasi kung nagkataon, nahirapan ako. Kasi yung kinuha ko talagang sasakyan ng second hand muna. Kasi baka yung iba matempt na kumuha ng bago. Kasi nga, parang madaling ma-approve, once na ma-PR ka rito at newcomers ka rito, bagong dating ka, madali ka ma-approve kumuha ng sasakyan dito, no? Kaya sabi ko sa inyo, pag-isipan nyo mabuti kasi pag kumuha kayo ng sasakyan at balak nyo kumuha ng bahay, mahirapan kayong kumuha ng bahay. Ako nagsasabi sa inyo. Kasi ang sasakyan, long term yan Parang pareha siya ng bahay, long term payment din yan. No, I'm gonna jump off. Hey, kuya. Hello. Kuya. I can't grab it. No, should I grab it? Kuya. Mama, Tulog. Ay, tulog na. what do you mean? Sleeping. Oh. Ready, three, Ah. two. Superman! 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 Yun guys, yun nga pala no, natapos na namin yung ano namin. Yung pagwo-walk namin ni Mrs. kanina. At sana meron kayo nakuhang konting ano dun, no, ideas. Thank you nga pala ulit sa mga subscriber na dumagdag. Maraming salamat. Tsaka salamat pala dun sa last vlog namin. Maraming salamat dun sa mga viewers, nag-like, tsaka nag-subscribe. Maraming salamat, no. Makapag-share pa ako ng maraming idea sa inyo, no. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.